We are joined by Attorney Joycel Panlilio, the DA Assistant Secretary for High Value Crops and Sagip Saka and Intellectual Property. Good morning po. Thank you for joining us. Good morning and good morning to everyone. Ma'am, si Pangulong Bongbong Marcos po, ang sabi po, ang DA po ay has allocated 4.5 billion to fund ito pong programa na ito. The question here, paano po ba natin mamamanage itong budget? Ganito pong kalaki, and how sustainable is this going to be? The budget allocated for this one, the 4.5 million, will be used to fully subsidize po yung mga ibebenta po natin sa LGUs and sa kadiwa ng Pangulo stores po natin. And as to the sustainability, we are still crunching the numbers because we are still in the pilot stage. So we will see po in 2 to 3 or up to 6 months. Kasi I understand, sinabi nga po ni Yuse Claire Castro dito sa programa namin yesterday na yung ibebenta po dito na 20 pesos ay sa totoo lang in the market o sa NFA, nabibili po ito ng 33 pesos. So this is going to be heavily subsidized as we all know it. At syempre po, ang concern din po dito kasi ito po yung manggagaling sa pondo na pera po ng ating bayan. Yes, out of the 33 pesos po, the portion of that, which is equivalent to 13 pesos, will be subsidized and that will be taken from the 4.5 billion, but it would depend if the portion of that rice would be sold by the LGUs, then the LGU will share 650 out of the 13. Madami pong Yusek, na madami pong reaction ng mga tao about the programs na sinasabi na sana yung pondo na lang daw inallocate na lang for long-term projects. Ano po ang sagot natin dito? Meron naman din po kasi kaming pondo under the National Rice Program as well as doon po sa RCEP for the rice production. So this is actually a pilot project, and then we, after around 6 months, we'll conduct an assessment and evaluation of the program, and we'll see the sustainability. And of course, we at the same time we are also providing interventions for our farmers for increased productivity para po ang ating pong cost ng production ay mapababa, mapataas ang production, at para po makarating po tayo doon sa 20 pesos na presyo per kilo na wala pong subsidiya ang gobyerno. So bago po to i-roll out nationwide, i-determine po pa po ba kung feasible ito via its partial rollout, or nakaset na talaga magiging nationwide to? Sa ngayon po ay magsisimula po tayo sa Cebu, but meron na po kasi tayong pagsisimulang pagbebenta sa kadiwa ng Pangulo sa May 2. Okay. And in our next few weeks po kasi, yung mga ibang areas po sa bansa, including po areas in Mindanao and the Visayas, would also sell, lalo na po yung nag-join po doon sa food security emergency. At saka sa mga iba pa pong lugar po na meron po tayong kadiwa centers. Okay. Ma'am, kasi po ang nakikita daw po ng Federation of Free Farmers here na one of the factors bakit po magagawa itong programa na ito ay para ma-decongest yung ating NFA warehouses. Ang tanong po dito, gaano po ba katagal na itong mga rice na ito, itong mga bigs na ito na nakatambak po dyan sa mga warehouse po natin sa NFA? Majority po kasi dito, ang age po nito ay mga 3 months na po siya. Yung mga nakakasama po na stocks po natin during the declaration of the food security emergency ay nailalabas naman po yung mga portion na yun. Kaya yung karamihan po sa stocks po natin ngayon ay mga 3 months old po siya. Hindi naman po siya katagalan. And ang bigas naman po natin or ang palay ay maganda po siya up to 1 year, and nagsisimula naman po yung aging once na meal na po natin ito ay inilalabas naman po ito sa loob po ng 3 buwan. Kasi parang I understand, bago po i-declare yung food declaration emergency, sabi din po yung mga nasa NFA warehouses, 3 months na rin daw po in stock yun. So ngayon po 3 months in stock. Gumalaw po ba yung mga nandoon when we did yung food emergency declaration? Yes po, gumalaw naman po ito dahil may mga provinces po kasi na nagbenta
po sa kanilang mga lugar na yung 33 pesos per kilo po ito, like yung nauna nga po dito dati, yung San Juan at saka po yung Navotas. Meron din po sa Nueva Ecija, sa Laguna, sa Bulacan, even po sa Cotabato at saka sa Mati City po sa Davao. Doon po So sa mga, gumalaw po sila. okay, doon po sa mga nag-criticize po ng kalidad po ng mga bigas po dito na gagamitin po natin for the 20 pesos per kilo program. Isa po sa sinasabi nila, medyo broken nga po yung mga butil ng bigas and madali daw po mapanis yung mga ganitong klase ng bigas. Sa totoo lang po, yun po ang aming lunch sa office. Ako po mismo kinakain ko to at mas maganda pa nga po ito kaysa po doon sa mga ibang nakakain ko sa labas. So, ang pagka-broken po nito is 25% po ito. Hindi po siya ganun kadaming broken. And well-knitted naman po ang mga ito. At nakita naman po kahapon yung sample po na naipakita po ng departamento na maganda po ang klase ng bigas na ito. So, lastly po ma'am, tuloy po ba ang rollout nito by May 1, knowing na sabi po ng COMELEC magkakaroon po ng desisyon dito kasi tungkol sa guidelines po nila eh? Sa mga oras na to po, wala pa po akong feedback kung natanggap na po ba ang desisyon ng COMELEC doon po sa application ng Cebu regarding po sa pagbebenta po ng bigas simula po bukas. Pero ang sa kadiwa po ng Pangulo ay magsisimula na po kami dito sa Metro Manila sa Friday. Pero para lang po muna ito sa mga vulnerable sectors like the senior citizen, ang ating pong mga persons with disabilities, and yung mga 4-piece beneficiaries po natin. And meron po tayong limit na 30 kilos po per month for our pilot implementation po ito. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa ASEC Joycel Panlilio. Thank you very much and good morning po again.